Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang Pasada Alas 7, maghahatid ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Inaprubahan ng Finance Committee ang pondo ng 15 agencies, offices, ministries para sa 114 bilyong budget ng 2026. Inaprubahan ng Committee on Finance, Budget and Management ng Bangsamoro Parliament noong Miyerkules noong Disyembre 10 ang panukalang pondo ng 15 MOAs sa ilalim ng Subcommittee A na bahagi ng isinusulong na 114 bilyong Bangsamoro Expenditure Program para sa 2026. Pinamumunuan ni Kitem Kadatuan Jr. sa klaw ng subcommittee ang malalaking tanggapan tulad ng Office of the Chief Minister at mga attached agencies nito, pati ang MENRE, MHSD, MOLE, Bangsamoro Attorney General's Office, Office of the Wali, Bangsamoro Sports Commission, Cooperatives and Social Enterprise Authority, at Bangsamoro Pilgrimage Authority. Ipagpapatuloy ng Finance Committee bukas ang pagbusisi sa natitirang ahensya sa ilalim ng ibang subcommittees bago isumite ang kabuang committee report sa plenaryo para sa pinal na deliberasyon ng buong Parliament. Naghain ang mga mambabatas ng panukalang Parliament Bill No. 414 na naglalaman ng College Education Bridging Fund o CEBF upang matulungan ang mga estudyanteng mula sa low-income families na makapagpapatuloy at makatapos ng kolehiyo. Layo ng CEBF na pondohan ang gastusing hindi saklaw ng libreng matrikula kabilang ang pamasahe, dormitoryo, libro, internet, pagkain at iba pang kailangan sa pag-aaral. Bawat benepisyaryo ay maaaring tumanggap ng hindi bababa sa 50,000 pesos para sa mga gastusing nito. Pangunahan ng MBHTE BARM ang pamamahala ng pondo katuwang ang mga LGU, kolehiyo at iba pang institusyon. Bibigyang prioridad ang mga estudyante mula sa mahihirap at conflict-affected na komunidad, mga katutubo at mga persons with disabilities. Sa iba pang balita, naghahain din ng panukalang batas para sa pagpapatayo ng malalaking athletic at sports complexes sa Cotabato City at Lamitan City. Ang Bangsamoro Grand Athletic Act of 2025 na inakda ni Deputy Speaker Baitan Ampatuan ay naglalayong magtatag ng mga sentrong pagsasanayan para sa mga atleta, coach, at sports enthusiasts upang ihanda sila sa kompetisyon sa lokal, pambansa at international na antas. Magiging ligtas na lugar din ito sa magsusulong ng disiplina, teamwork, leadership at pagkakaisa sa hanin ng kabataang Bangsamoro, lalo na sa mga komunidad na matagal nang naapektuhan ng sigalot. Pamamahalaan ng Bangsamoro Sports Commission ang mga pasilidad. Manggagaling naman sa Bangsamoro Contingent Fund ang inisyal na pondo at isasama ang susunod na pondo sa mga darating na budget ng rehiyon. Samantala, para sa modernisasyon ng Cotabato Airport sa Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, naghain ng panukalang batas PB No. 412 na nakikitang mahalaga upang mapabuti ang biyahe ng mga pasahero, pasiglahin ang ekonomiya at palakasin ang kakayahanan ng rehiyon sa pagtugon sa mga emergency. Layon ng Cotabato Airport Modernization Act of 2025 na isailalim sa kompletong upgrade ang Awang Airport, na kasalukuyang tinuturing ng Civil Aviation Authority of the Philippines bilang Class 1 Major Domestic Airport. Ito ang pinakamataas na kategorya para sa mga paliparang nasa labas ng Manila at iba pang international gateways. Saklaw ng panukalang batas ang pagpapalawak ng runway, pagpapaganda ng passenger terminals, pag-upgrade ng cargo at logistics facilities, at paglalagay ng makabagong aviation at safety equipment. Kabilang din dito ang pagbuo ng climate resilient at mas environment-friendly na airport systems. Itatalaga ng panukala ang Bangsamoro Airport Authority bilang mangunguna sa proyekto, katuwang ang CAAP at Department of Transportation. Inaatasan din silang magsumite ng kompletong modernization plan sa loob ng 90 araw matapos maging ganap na batas ang panukala. Hinimok ng mga mambabatas ang mabilis na pagpasa ng panukala dahil makikinabang umano rito ang mga komunidad sa buong Bangsamoro. Patuloy na isinasagawa ng proyekto Tabang ang pamamahagi ng mga libreng gamot upang matiyak na ang bawat mamamayan
ay may access sa mga kinakailangang gamot at serbisyong pangkalusugan. Para sa mga nais kumuha at maka-avail ng libreng gamot, hinihikayat ng Project Tabang ang publiko na bumisita sa kanilang tanggapan at dalhin ang mga kinakailangang dokumento tulad ng valid ID, reseta o doctor's prescription at mga photocopy nito para sa mas mabilis na proseso. Makukuha ang mga serbisyong ito sa kanilang Project Management Office na matatagpuan sa Notre Dame Avenue, Rosario Heights 2, Cotabato City mula sa Lunes hanggang Huwebes. Patuloy na pinalalakas ng Cooperative and Social Enterprise Authority ang kapasidad ng mga kooperatiba mula sa 5 probinsya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Isang 3 araw na pagsasanay hingil sa Enterprise Operation and Management of Coconut Farmers Cooperatives sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ang matagumpay na idaos katuwang ang Cooperatives Development Authority. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Sa layunin nitong maisulong ang kaunlaran ng mga kooperatiba at mapalakas pa ang social enterprises sa Bangsamoro, isang 3 araw na training on Enterprise Operation and Management of Cooperatives ang isinagawa ng Cooperatives and Social Enterprise Authority nito lamang December 8 hanggang 10, 2025 sa D&M Resto, Cotabato City. Umabot sa 150 ang bilang ng mga lumahok na pawang mga miyembro ng iba't ibang kooperatiba mula sa 5 probinsya ng BARM tulad ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Basilan, Lanao del Sur at Special Geographic Area. Tampok sa 3 araw na training ang sesyon ukol sa Governance and Management of Cooperative at Financial Management na may kaakibat na interaktibong workshops at open forums. Sa panayam kay Chief Cooperative Development Specialist Hayat Pilas, inilahad dito ang kahalagahan ng naturang aktibidad maging ang inaasahan nitong kalalabasan at resulta ng isinagawang training sa hinaharap. Nakasaad po sa ating mandato na kung saan po ay nagbibigay tayo ng kaukulang kaalaman tungkol sa pagpapatakbo ng kooperatiba, paano ayusin ang kanilang operation sa kanilang mga enterprises at binibigyan din natin sila ng kaalaman kung paano nila himay-himayin yung kanilang mga operation pagdating doon sa kanilang ginagawang businesses. Ang expected outcomes po natin dito ay upang ating mga farmers engage in coconut and other intercropping commodities or mga products at through value adding or byproducts ay ma-increase po yung kanilang kita, yung income nila aside from the productivity na nakikita natin na kung saan we are very potential and we are very rich in natural resources. And these mga industries po ay nakikita natin na tayo po ay talagang may potential at yun po ang gusto nating mangyari na yung mga farmers natin na engage in coconut and other intercropping po ay madagdagan yung kita nila at makakatugon doon sa pang-araw-araw nila na pamumuhay. And then pinaka-objective or pinaka-ultimate goal natin dito ay to address yung sinasabi natin na kahirapan, to alleviate the poverty in our Bangsamoro region. Isa ring panawagan ang inilahad ni Chief Pilas para sa mga kooperatibang hindi pa pinalad makalahok sa mga ganitong klaseng aktibidad. Sa hindi pinalad na maging beneficiary natin, hindi po ito ang simula ko, hindi po ito ang end, but ito po yung simula na wherein pwede pa natin silang mabigyan sa susunod na taon, sa next year, the following year, and because this program po ay pangmatagalan. Dahil yun po, susolusyonan po yung kinakaharap natin na problema, lalo na sa kahirapan at saka doon sa job employment. And then doon din rather sa paano tayo makatulong sa ating rehiyon na maging maayos yung ekonomiya natin. At sa pamamagitan nila, isa sila sa makatulong sa gobyerno upang sa ganun ay ma-address po yung sinasabi natin ng mga challenges. So hindi po mawawala ng pag-asa yung mga hindi po nakasali sa ngayon dahil kaya nga po itong ginagawa natin, we are extensively disseminate this information para sa lahat ng hindi pa po ay pwede pa sila mag-submit ng kanilang mga kaukulang dokumento, papeles. Kung hindi pa sila kooperatiba, they can go to our partner PCA para isa sila sa ma-identify at bibigyan namin sila ng free PRS. Mahalagang bahagi rin ng training ang pagbibigay ng parangal at sertipiko sa mga kalahok na parehong malaki ang pasasalamat sa mga nanguna sa implementasyon ng naturang pagsasanay. Ano po ang natutunan namin dito sa seminar na ito ng CCA about the
training on cooperative operation and management ay napakalaki po ang maitutulong niya sa aming mga kooperatiba dahil ang pinag-aralan ito is about the management of cooperative. Pag-uwi po namin ay may tuturo po namin yung kaalagan kung paano i-manage yung mga kooperatiba para lumaki po at tayo pong mga bangsamoro ay matutong magdala ng kooperatiba. Kami po ay nagpapasalamat sa Sisia BARM na kami po ay tinawag at tinulungan makapunta rito sa seminar na ito dahil kung hindi po ang Sisia BARM ay talagang wala po kaming kaalam-alam sa mga management of cooperative. Sa ngayon, dahil sa kanila, ay may kunti kaming natutunan. Tulad sa amin, kasi bago pa yung co-op namin, kakasimula pa lang, so need talaga namin na may mag-guide. So, parang malaking opportunity na itong training na to kasi nagkaroon kami ng idea kung paano namin simulan yung pagpatakbo ng co-op, saka tapos doon sa pagbabalance ng mga budget, pag-allocate. So doon na namin nalaman na ganito pala yung gagawin para siyempre mag-sustain yung co-op namin at saka kung paano gumaan yung namin, yung pamumuhay, hindi lang pala yung pagko-co-op na basta magnegosyo ka lang. So dapat pala pati sa sa miyembro dapat magtulungan talaga. Salamat sa mga nag-sponsor dito po sa si Seya, sa CFIDP, sa pagkakataon na kahit nasa malayo kami, naimbitahan kami pumunta dito, malaking tulong po para sa co-op namin. Sa maganda po at saka marami po kaming natutunan, no? Lalong-lalo na sa pagpapatakbo, kung paano i-manage yung kooperatiba. No? Malaking tulong po yun para sa amin na pwede namin ito na i-re-echo sa aming mga kasama pag kami po ay makakauwi. Kasi every cooperative dito is 3. So hindi nakatin yung mga kasama namin. So kami na po yung magre-re-echo kung ano yung natutunan namin dito sa 3 days training na ito. Ang mga kaalamang na ibahagi at mga kasanayang nahubog sa pamamagitan ng training na ito ay magsisilbing gabay upang mas mapatatag ang operasyon, pamamahala at kabuhayan ng bawat kooperatiba. Tinitiyak ng Sisia na magpapatuloy ang kanilang suporta at inisyatiba upang ang mga kooperatiba ay maging epektibong kaagapay sa economic development at inklusibong progreso ng Bangsamoro. Mula dito sa DNM Resto, Cotabato City, Carmina Camid, BIO News. Nakakaapekto ang localized thunderstorm sa iilang bahagi ng Mindanao. Sa pagtaya ng Pag-asa, magdadala ang ito ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa ilang bahagi ng Mindanao. Pinapayuhan ang mga residente, lalo na sa mga mababang lugar at malapit sa ilog, na maging alerto sa posibleng baha at landslide. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ng Facebook pages ng BARM Ready at BARM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARM Ready sa inyong screens. At yan ang mga balitang tampok sa Pasada Alas 7. Para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng Pasada Alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako si Yasser bin Ali Mamakotao Diongal ng Bangsamoro Information Office, naghahatid balita sa ngalan ng Serbisyo Publiko at Moral Governance. Maraming salamat po. Pagpalain ng Bangsamoro.